Maganda at mainit na araw po sa lahat. Alright, so magandang araw po sa lahat. This is our 104th day ng ating daily devotion. So, ayan, kung masasamahan niyo po ako sa ating reading sa 1 Kings chapter 3, verse 16 to 28. Sa NIV ko po ito babasahin. Sa verse 16, sabi doon, now two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. She got up in the middle of the night and took my son from my side while your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born." So yun, dito pa lang po sa simula ng verse, sinabi na meron dalawang prostitutes. At sila ay pumunta kay King Solomon para sabihin yung naging problema nila, na yung isang babae daw ay nadaganan, ay parehas silang nanganak, 3 araw lang yung pagitan. Yung unang babae ay hawak niya ang kanyang anak, yung pangalawa ay nadaganan niya accidentally yung kanyang anak at nag-cause ito yung sa kanyang pagkamatay ng isang anak. Kaya nagkaroon ng palitan, nagkaroon ng diskusyon, kaya pumunta sila kay King Solomon. So yon, sa verse 22 po, the other woman said, sabi niya doon, "No, the living one is my son, the dead one is yours." But the first one insisted, sabi niya, "No, the dead one is yours, the living one is mine." And so they argued before the king. Sounds familiar, no? Parang nangyayari rin to sa sa mga pinapanood natin sa social media at sa TV. On verse 23, tuloy ko po, the king said, "This one says, my son is alive and your son is dead. While the other one says, no, your son is dead and and mine is alive." So wala nagpapatalo, pareha silang tama, pareha silang may gustong patunayan. On verse 24, then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword for the king. He then gave an order, "Cut the living child in two and give half to one and half to other." So ito yung sinasabing solusyon ni King Solomon. Hatiin mo, bigyan mo ako ng espada, hahatiin natin yung bata. So para pareha sila meron, yung isa, yung kaliwa doon sa unang babae, yung kanan doon sa isa. So the woman whose son was alive was deeply moved. So itong unang babae, nagkaroon siya ng compassion out of love for her son and said to the king, "Please, my lord, give her the son, the living baby, and don't kill him." But the other said, ito yung pangalawang prostitute, sabi niya, "Neither I nor you shall have him. Cut him in two." The king gave his ruling. Ito na yung decision ni King Solomon. "Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother." Verse 28, when all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe, because they saw that he had wisdom from God to administer justice. So, nung nabasa ko po to, natawa din ako sa kwento. Na-remind ako dun sa kwento.
Alam niyo po kung merong segment noon, kung meron lang YouTube o kaya TV, pasok sa sa face to face tsaka Tulfo tong segment na to eh. Being a king is a high responsibility job. Tama po. Si King Solomon ay merong or basta ikaw ay isang hari, malaki ang responsibility mo at isa na doon yung pagbibigay ng justice sa isang pangyayari o isang kaguluhan. Where justice must be served right to everyone. Na dapat magkaroon ng equality at tamang panghuhusga to everyone. Alam nyo po, sa panahon nila, yung mga prostitute o sabihin natin yung mga babae na walang asawa at gumagawa ng kamalian ay isa sa mga mababang uri na tao at isa sa pinakamasamang gawain ng isang babae o isang antas ng isang babae. Ang ginagawa po sa mga prostitute before ay yung iba ay hinahatulan ng stone to death. Babatuhin sila ng bato hanggang sila ay mamatay. Sabi dun sa Deuteronomy 22 verse 21. At yung iba naman, meron pang isang prostitute na isang anak ng pare, naging prostitute siya. Ang hatol sa kanya naman ay siya ay sunugin hanggang mamatay. Sabi naman niya sa Leviticus chapter 21 verse 9. So sa dami ng kailangang ayusin ni King Solomon, he chose to listen. Siya ay nakinig. 'Di ba? Sa dami ng mga pwedeng ayusin na bagay doon at lumapit itong dalawang prostitute na isa sa mga gumagawa ng kamalian, bakit papansin ni King Solomon? Pero dito pa lang nagsimula na yung wisdom ng Panginoon sa kanya. Listening is an attitude of a wise man. So, dito pa lang simula pa lang ng kwento, pinakita na ng Panginoon kay King Solomon na siya ay meron talino na galing sa Panginoon. Going back to the story, this is very relatable. Because it is most likely to happen. Possible itong mangyari na kahit saang lugar kung nasaan tayo, pwede siya mangyari. Disregarding the truth to prove someone is wrong. Di bali nang may mag-suffer na iba, hindi ako aamin. Di ba? Minsan pa nga sa mga bata sinasabi yan eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Mamatay ka man. Umaabot pa sa punto na mamatay man yung mama mo. 'Di ba? Dumadating sa point na gano'n na yung iba na nagagawa pang magsinungaling. Kahit mag-suffer yung iba. Kahit mag-suffer yung walang kinalaman. Regardless of the weight of a lie, laging merong consequence. Merong magsasuffer. Hindi man ngayon, pero may epekto ito sa buhay mo at sa buhay ng iba. Kahit sabihin nating maliit na kasinungalingan lang ito or mabigat na kasinungalingan, meron itong consequence because it's still a lie at hindi ito gusto ng Panginoon. At going back to the story, salamat sa wisdom na binigay ng Panginoon kay King Solomon. Yung discernment na meron siya at yung compassionate heart na meron yung tunay na ina sa kanyang anak para hilingin na ibigay na lang ito sa isa para hindi lang ito mamatay. So, itong discernment na binigay ng Panginoon kay King Solomon ay kinahangaan ng mga nakakita at nakahusga doon sa pangyayari. After all, ano ba yung tinuturo sa atin nitong Bible story na to? After all, this is a reminder for us to always seek the wisdom of the Lord at all times. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ay dapat hinihingi natin yung wisdom na galing sa Panginoon. Na yung justice na dapat ibigay ay dapat merong wisdom na ating Panginoon. At all times, seek always the wisdom of the Lord. So, ngayon po habang magpapatuloy tayo sa araw natin, ang reminder sa atin ng Panginoon ay seek His wisdom sa lahat ng desisyon, sa lahat ng lalabas sa ating bibig at mabubuo ng ating isipan. Hingin natin yung katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon.
para wala pong mag-suffer ng consequence at wala pang mapahamak na ibang tao or sa atin mismo hindi tayo mapahamak. So that is for the word of the Lord sa ating ngayon araw. At naway mabigyan tayo nito ng gabay sa pagpapatuloy ng ating mga gawain ngayong araw. So let's end this with a prayer. Let's pray. Yes, Lord Father God, Lord, Ikaw ang Diyos ng katalinuhan. Ikaw ang Diyos ng kaayusan. At salamat, Lord God, dahil binigyan mo kami ng salita mo ngayong araw, Lord God, na magiging relatable sa amin, Lord God, sa araw-araw na ginagawa namin. Lord, merong mga times na ang kasinungalingan, Lord God, ay nagiging parte na ng buhay. Pero Lord, ito'y baguhin mo sa puso namin at isipan namin, Lord God, na yung mga kasinungalingan, Lord, ay walang sino man magbe-benefit nito, Lord God. At kundi yung kaaway na nagkokos ng kaguluhan, Lord God, sa mundo, nagkokos ng hindi pagkakasundo at injustice. Lord, I pray na ang truth ay mag-prevail sa bawat isa, sa trabaho namin, sa mga ginagawa namin. At for this, Lord God, magkakaroon ng kaayusan sa mundo, kaayusan sa paligid namin. Lord, maraming salamat, Lord God. And I'm praying, Lord God, yung mga nagtatanghalian ngayong araw, maraming salamat, Lord God, sa pagkain na inihanda mo, Lord God, sa provision na binigay mo. And sa pagkain namin na ito ay magbigay ng kasiyahan at kabusugan sa amin, Lord God, para magawa yung task na kailangan namin gawin ngayong araw. Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagpapala ng buhay na meron kami, sa mga bagay na meron kami at nai-enjoy namin, Lord God, because of your blessing. Salamat, Lord God, sa simbahan na to. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, you can join us tomorrow, 6 a.m. po tayo ulit. Araw-araw po natin to ginagawa from Monday to Saturday. So, thank you for joining us. God bless you today.